Pancho, magsabi ka nga sa akin ng totoo. Sinaktan ka na naman ba nila? Nangingitim ang ilalim ng mata mo, oh. Pinagdiskitahan ka na naman ng mga ulupong na yun, ano? Hindi. Nadapa lang ko, Maya. Ba't ka ba nandito? Mangangahoy pa ako eh. Uuwi ka na dun. Uuwi ka na, Maya. Huwag mo nga silang pagtakpan, Pancho. Naiinis na talaga ako sa mga taong yon. Lagi ka na lang nilang ginaganito. Hindi na tama to. Ang lakas ng loob nilang saktan ka, porkat alam nila na. Sinto ako. Huwag ka na mainis, Maya. Totoo naman yun eh. Hayaan mo na lang sila. Baka pati ikaw, suntukin nila pag inaway mo sila. Huwag mo silang aawayin. Maya, ha? Sige na, umuwi ka na. Mangangahoy pa ako eh. Para makaipon ako ng pambiling regalo ko sa birthday mo. Kasi sabi kasi nanay mo, bawal daw ako pumunta sa birthday mo pag wala akong regalo. Ano? Pancho, malapit ng gumabi. Tsaka hindi ko naman kailangan ng regalo. Hayaan mo yun si nanay, akong bahala dun. Umuwi na tayo sa inyo. Delikado na dyan sa gubat. Baka may makasalubong ka pang aswang dyan, sige ka. Hindi naman ako takot sa aswang, Maya. Kasi hindi naman ako salbahe. Galit lang naman sila sa mga salbahe, hindi ba? Dear Miss Amy, minahal ko siya kahit siya'y aswang. Dear Miss Amy, pag-ibig ba ito o sumpa? Dear Miss Amy, natatakot ako sa kanyang lihim. Ito ang aswang love story. Dear Miss Amy. Ang sabi nila, kung ano raw ang iyong itinanim ay siya ring iyong aanihin. Naniniwala ba kayo sa kasabihang yon? Paano kung dahil sa isang nagawa mong kabutihan, ay bigla ka nalang magkaroon ng kakayahang ipagtanggol sa tiyak na kapahamakan ang mga taong noon ay nang api sa iyo? Ililigtas mo ba sila? O hahayaan mo na lang silang mapahamak bilang kanilang parusa? Kung ako ang tatanungin, manigas sila. Bakit naman ako magpapakahiro sa mga itsuserang ng api sa akin, di ba? Pero iba si Lolo Pancho. Dahil siya na yata ang pinakamabait at pinakamatapang na taong nakilala ko dito sa mundo. At patutunayan ko yan dito sa kwentong ibabahagi ko sa inyo. Kaya pakinggan niyo to hanggang dulo, ha? Dear Miss Amy, please call me Bonnie, short for Bonifacio. Isa ako OFW. Ilang dekada na rin nagtatrabaho bilang beautician dito sa UAE. Na matagal nang nakikinig at nakasubaybay sa lahat ng channel nyo dito sa YouTube. Mula sa kwentong Takip Silim, Sityo Bangungot, Sityo Pangil, Aswang Diaries, Aswang Confessions, Aswang Radio, at itong pinakabago niyang channel na Dear Miss Amy. Alam ko lahat yan dahil kayo ang nagiging sandigan ko sa tuwing nakakaramdam ako ng homesickness dito sa abroad. Anyway, ang kwento nga palang ibabahagi ko sa inyo ay nangyari doon pang kabataan ng aking lolo na itago na lang natin sa pangalang Pancho. Proud na proud ako sa lolo kong yon, kahit na para sa iba, hindi raw siya normal. Si Lolo Pancho kasi ipinanganak na may kapansanan sa kanyang pagkilos at pagsasalita. Hindi siya kailanman na ipa-check up noon dahil na rin sa kahirapan. Lalo pa, lumaki lang siya sa poder ng kanyang Lola Rowena. Pero base sa mga research ko, mula sa mga naririnig kong sintomas ng kondisyon niya noon, hinala kong may mild autism si Lolo Pancho. Dahilan, para madalas na maging tampulan siya ng panunukso at pang-aalipusta noong araw sa kanilang baryo. Pero wala silang kaalam-alam na ang taong minamaliit nila ang siyang tanging taong maaasahan pala nila sa oras ng kagipitan. Nga pala, ang mga pangyayari sa kwentong to ay galing sa mga narinig ko mula sa mga kamag-anak namin. At pati na rin sa diary na iniwan ng lola ko. Kaya ikikwento ko to sa paraang pinakamadaling sundan.
Apo, hindi ba sabi ko naman sa'yo na masama ang magsugal? Bakit inaayaw mo kung maglaro ng bingo? Ang akala ko ba'y gusto mo lang mamasyal dito sa peryahan? Lola, pumayag ka na po. Gusto ko lang lumago yung itong ipon ko po para makabili ko ng regalo ni Maya sa birthday niya. Apo, kahit ano na bang ibigay mo kay Maya, sigurado akong matutuwa yun. Basta't galing sa'yo. Aba mahal na mahal ka kaya nung matalik mong kaibigang yon. Lola, gusto ko nga po siyang bigyan ng regalo. Pumayag ka na po. Sige na, Lola. Siya nga naman, ang wena. Pagbigyan mo na itong si Pancho at minsan lang naman kayo maglalaro ng bingo. Di naman araw-araw. Oh, Berna, nandito ka rin pala. Oo, nang wena. Naisipan kong maglako ng kakanin dito dahil alam kong dadayuhin tong peryahan. Ay, siya nga pala, Pancho. Eto kakanin. Dagdag bayad ko sa'yo yan dahil tinulungan mo ako manguha ng panggatong kahapon. At eto pa ang barya. Ipantaya mo dyan sa bingguhan. Hay nako, ikaw naman Berna, talagang ginatungan mo pa ang kalukuhan nitong si Pancho. Kayo naman, Indang. Gusto ko lang naman pasayahin tong si Pancho. Pagbigyan nyo na ho. Ganyan talaga kapag nagbibinata. Mukhang gusto na yatang umakyat ng ligaw kay Maya. Ay naku Berna, huwag mong bigyan ng maling ideya itong si Pancho at baka umasa. Diyos ko, alam mo naman kung gaano ka-estrikta si Juanita sa nunobyohin ng anak niya. Abay sigurado akong hindi niya matatanggap itong si Pancho kapag nagkataon. Abay, bakit? Mabait na bata naman to si Pancho Abay, kung meron ka lang sana akong anak na babae, malamang inareglo ko na kayo para maikasal sila. Kumpara sa ibang binata dun sa atin, nako, tong si Pancho ang pinakamatino kung tutuusin. Ang kaso hindi ganyan mag-isip ang ibang tao sa bayo nating Berta. Masyado silang mapanghusga. Halata ni Pancho ang pagkadismaya sa mukha ng kanyang Lola Rowena at nang kausap nitong si Manang Berna, ang mabait na tendera ng kakanin sa kanilang lugar. Sa totoo lang, kanina pa siya nakikinig sa usapan ng mga to, pero pinili na lang niyang manahimik at magpanggap na wala siyang naiintindihan. Kahit na ang totoo malinaw na malinaw sa kanya kung anong ibig nilang sabihin. Madalas talagang akalain ng iba na dahil sa kakaibang kondisyon niya sa pagsasalita at pagkilos, mahina na rin ang kanyang utak. Pero nagkakamali sila. Normal ang pag-iisip ni Pancho. Kahit ako minsan, animo siya'y bata kung umasta. Dala na rin ang kanyang kondisyon. Bagay na hindi basta-basta naiintindihan ng mga taong ipinanganak na normal kung wala silang sapat na kaalaman tungkol doon. Para hindi na humaba pang usapan, naisipan na lang ni Pancho na kulitin muli ang kanyang lola. Lola, bibinggo na tayo. Tara na po. O siya, sige na, maglalaro na tayo. Pero hanggang 3 subok lang ha. Pagkatapos ay uuwi na tayo at lumalalim na ang gabi. Huwag mong kalimutang nakikipiesta lang tayo dito. At nasa kabilang baryo pa ang uuwian natin. Salamat po, Lola. Ay, uuna na rin ako ng wena. Ipauubos ko na tong paninda ko. Ay, siya nga pala. Mag-iingat kayo sa pag-uwi, ha? Abay, may narinig akong usap-usapan kanina na may mga nakakita raw ng aswang sa lugar na ito. Noon lang nakaraang linggo. Ay, kung uuwi kayo, mas mabuti kung sumabay na kayo sa akin at may mga kasama naman ako. Ano ka mo? Aswang? Ikaw naman, Berna, nagpapaniwala ka pa sa mga ganon. Ay, pero sige. Wala namang mawawala kung mag-iingat. Magkita na lang tayo mamaya dito mismo sa pwestong ito. Ay, sige, Nang. Una na ho ako. Pagkaalis ni Manang Berna, agad na hinila ni Pancho ang kanyang Lola Rowena para makapaglaro na sila. Panay ang palakpak niya dahil sa tuwa.
Nang sa wakas ay pumuesto ito at nagsimula ng magbingo. Nung una halata pa kay Lola Rowena na nag-aalangan siyang pagbigyan ng apo dahil nga hindi siya sanay magsugal. Pero di nagtagal, nag-enjoy na rin ng matanda dahil na rin sa sunod-sunod nilang pagkapanalo. Bingo! Bingo na ako! Ay, Pancho, apo, nanalo tayo! Ang galing mo pala, Lola. Tatlong beses kang nanalo, Lola. Ang dami na nating pera, Lola, oh. Ay, oo nga, apo. Oy, tingnan mo. Ang laki na ng panalo ko, oh. Pihado. Maibibili mo na ng magandang-gandang regalo dito si Maya. May sobra pa. O heto, kunin mo na lahat. Ang dami po, Lola. Sobra na po ito. Hay nako, kunin mo na yan, apo. Dahil hindi ko naman yan kailangan. Salamat po, Lola. Bibili na po ako, Lola, ha? O sige, Pancho, iho. Gusto mo pagsamahan kita? Ako na lang po. Baka mapagod pa kayo, Lola. O siya, sige. Maghanap ka na. Total, ay marami namang paninda rito sa perya. Bumili ka rin ng para sa'yo, ha? Sobra naman yung pera mo, eh. Hintayin na lang kita doon sa napag-usapan nating pwesto ni Berna kung saan tayo magkikita. Huwag ka masyadong magtagal at huwag kang lumayo. Uuwi na rin tayo maya-maya. Opo, Lola. Sa kanilang sunod-sunod na pagkapanalo ay tuwang-tuwa sina Pancho at Lola Rowena. Hindi naman kasi sila madalas na makahawak ng ganong halaga ng pera nung araw dahil payak at simple lang ang pamumuhay nila. Si Lola Rowena ay paglalako ng mga tanim nilang gulay sa bakuran ang pangunahing pinagkakitaan, habang si Pancho naman nangangahoy sa gubat upang gawin niyang uling at panggatong na siya rin niyang binibenta. Madalas ay sapat lang ang kinikita nila para mabuhay sila sa araw-araw. Naglakad palayo si Pancho at nagsimulang maglibot sa perya. Panay ang palakpak niya habang inililibot niyang tingin sa paligid dahil tuwang-tuwa siya sa magagandang banderitas na nakakabit sa ibabaw ng kanyang ulunan. Marami ring tao sa perya, kaya kanina pa kumagat ang dilim. Mga bandang 6:00 na kasi noon, yun ang unang beses na nakalabas si Pancho ng ganong oras para lang mamasyal. Buti na lang talaga, pumayag ang kanyang lola na mamiesta sila sa kabilang baryo dahil na rin sa pangungulit niya. Yun nga lang, walang kamalay-malay si Pancho na may mga mata palang kanina pa nagmamanman sa kanyang mga kilos. Aba! Tingnan mo nga naman! Akalain mong hanggang dito ba naman? Nakakarating kang sintu-sintu ka? Dindo? Alis na ako. Oo. Saan ka pupunta? Kinakausap pa kita. Huwag mo akong talikuran. Ang dami ng perang hawak mo, ah. Saan galing yan? Pera ko to, Dindo. Pera namin ni Lola to, eh. Nanalo kami sa bingo. Talaga? Abay, kung ganun, balatuhan mo naman kami nito mga kabarkada ko para naman hindi kami magalit sa'yo. Di ba mga kasama? Oo. Hindi pwede. Bibili ako ng regalo para kay Maya sa birthday niya. Ano ka mo? Para kay Maya? Talagang matigas ang ulo mong sintu-sintu ka, no? Di ka pa ba nadadala? Hindi ba sinabi ko na sa'yo? Sa akin si Maya. Kaya tigilan mo yung pagporma-porma mo sa kanya. Hindi naman bagay si Pancho Dindo, eh. Tao siya. Kaya hindi naman sa'yo. Ano sabi mo? Talagang sinusubukan mo ko, no? Nang mapagtanto ni Panchong susugurin siya ni Dindo at ng dalawa pang kasama nitong lalaki ay agad siyang tumakbo palayo para makaiwas. Pero parang pinahirapan lang niya ang kanyang sarili
Dahil di pa man siya nakakalayo, ay natalisod na siya sa sarili niyang paa. Apektado rin kasi ng kanyang kondisyon ng kanyang paglalakad. Bukod sa hirap siyang magsalita, ay may involuntary movement ang kanyang mga kamay at hindi na rin tuwid ang kanan niyang paa na pirmeng nakariko. Agad na umalingaw-ngaw ang tawanan ni Dinto sa paligid nang makitang hirap na hirap siyang bumangon. Ano? Tatakbo ka pang abnormal ka, ha? Dindo, ano ba yung ginagawa nyo? Bakit ba pati yung sintu-sintong yan pinagtitripan nyo? Akala ko ba nandito tayo para magsaya? Bossing! Ikaw pala. Pasensya ka na. May atraso kasi sa akin tong sintu-sintong to Isa pa, makakakuha tayo ng dilihensya dito. Pandagdag natin sa happy-happy mamaya. Hayaan mo na kami. Hintayin mo lang kami doon at babalik din kami agad. Tuturuan lang namin ng leksyon to. Bahala kayo. Basta bilisan nyo. Siguraduhin nyo lang na hindi nyo tutuluyan yung isang yan. Ayokong magkaroon tayo ng aberya bago pa nating magawa ang pinapatrabaho sa atin ni Madam. Nagkakaintindihan ba tayo? Yes, bossing! Oh, ano pang hinihintay natin? Bit-bitin nyo sa gubat yung sintu-sintong yan at doon natin yan bubuntalin! Wag, Dindo. Wag. Hindi naman inihintay ako ni Lola. Yung uuwi lang ako. Dindo, iintay na sa akin si Lola ko Di ba bulok siya kaya hihintay sa'yo? Walang nagawa ang pagmamakaawa ni Pancho nang bitbitin siya ng dalawang kasama ni Dindo sa magkabilang braso at hinila papasok sa loob ng gubat. Panay ang paghingi niya ng tawad kahit wala naman siyang kasalanan para lang pakawalan siya ng mga ito. Nanginginig siya sa takot. Isipin niya pa lang kung ano ang gagawin nila sa kanya. Wala siyang magawa para tulungan ang kanyang sarili ng mga sandaling yon. Hindi siya makalaban dahil sa kanyang kondisyon. Nang sa wakas ay makapasok sila sa loob ng masukal na gubat, ay doon na siya sinimulang saktan ng barkadahan ni Dindo. Hindi maintindihan ni Pancho noon kung ano bang nagawa niya at bata pa lamang sila, ay mainit na talaga ang dugo sa kanya ng mga kabaryo niyang ito. Dahil ba yon sa pagiging iba niya sa kanila? Tila napakababo naman ang dahilan yon para saktan siya. Dahil sa sunod-sunod na suntok sa mukha, sipa sa sikmura at tadyak sa likod, na umabot din ng halos 30 minutos ay umuubo na si Pancho ng dugo. Nararamdaman niyang hapdi sa kanyang pumutok at namamagang labi at ang pag-alsa ng ilalim ng kanyang mata at pisngi dahil nagsisimula ng mamagayon. Dindo, ayoko na. Uuwi na ako. Hintay na ako ni Lola ko sa amin. Ha? Hindi pa ako tapos sa'yo Nagsisimula pa lang ako. Ano ba, Dindo? Hindi pa ba kayo tapos dyan? May bugbog sarado na yan Baka mapatay nyo pa yan. Boss, ikaw pala. Pasensya na. Masyado lang kami nag-enjoy sa pakikipaglaro dito kay Pancho. Sandali na lang to, bossing. Susunod na rin kami. Teka, ano yung dumaan? Baboy ramo ba yon? Ang laki nun Puta, ang mahal ng karne nun. Hulihin nyo! Mario, Unyok! Bilisan ninyo! Dindo, ikaw rin. Tulungan niyo yung mga kasama mo. Habulin yung baboy ramot baka makatakas pa. Makalibre man lang tayo ng pulutan natin ngayon. Bitiwan mo na yung retarded na yan, Hindi pa ako tapos sa'yo, Pancho. Sabing tama na yan Alis na! Hayaan mo na yan! Wala nang nagawa pa si Dindo kundi ang sumunod sa lalaking tinatawag nitong boss. Gaya ng mga kasamahan nito, humabol din ito sa napakalaking baboy ramong dumaan sa harapan nila kanina. Pero wala na sa tamang wisyo si Pancho noon para intindihin pa ang malaking hayop. Pagkaalis pa lang ng grupo ni Dindo,
Ginamit ni Pancho ang lahat ng natitira niyang lakas para makatayo at makalayo sa pwestong yun. Ni hindi na niya namalaya na ang direksyon tinakbuhan niya pala ay hindi ang palabas ng gubat, kundi ang papasok sa mas masukal na bahagi nito. Huminto lang si Pancho sa pagtakbo nang marinig niya ang pag-alingaw-ngaw ng malakas na kulog sa kalangitan na agad namang sinundan ng malakas na pagpuhos ng ulan. Hinang-hina na siya ng mga sandaling yun. Bukod pa sa nagkikirutan noon ang halos buo niyang katawan dahil sa mga tinamong pambubugbog. Tapos ngayon, inabot pa siya ng malakas na ulan. Latang-latang inilibot ni Pancho ang paningin niya sa paligid. Kusang naghanap ng masisilungan ang kanyang isip. Buti na lang at sa di kalayuan ay may nakita siyang maliit na kuweba. Doon siya tumakbo at sumalampak ng higa hanggang sa siya ay mawalan ng malay. Diyos ko, Berna! Ang apo ko! Nasaan na kaya ang apo ko? Kumalma lang kayo, inang. Ay baka naman nauna nang umuwi si Pancho sa atin. Ang mabuti pa, doon na lang din natin siya hintayin. Hindi ganun ang apo ko, Berna. Hindi ko iiwan na batang yun mag-isa. Ay, inang, matalinong bata yan si Pancho sa kabila ng kondisyon niya. Hindi niya ipapahamak ang sarili niya kaya huwag kayong masyadong mag-isip. Ang lakas ng ulan. Umuwi na muna tayo at baka magkasakit pa kayo eh. Pero ang apo ko, Berna. Inang, magtiwala lang kayo. Kapag wala pa si Pancho sa atin, pagdating natin doon, lalapit agad ako kay Kapitan at magpapatulong tayong hanapin siya. Ay, Diyos ko, ingatan po sana ninyo ang aking apo. Malakas pa rin ang buhos ng ulan nang muling magkamalay si Pancho sa kalagitnaan ng hating gabi. Pero ganun na lang ang gulat niya. Nang sa kanyang pagbangon ay naramdaman niyang hindi na siya nag-iisa sa kuweba. Sino ka? Dindo? Ikaw ba yan, Dindo? Huwag mo ako saktan. Huwag. Naalala lang sa akin si Lola ko. Yun ang pangalan ko, iho. Hindi ikaw si Dindo? Sino po kayo? Tulong! Tulungan mo ako! Bigla na lang napaigik ang taong namulatan ni Pancho sa kuweba bago pa nito matapos ang pagsasalita. Mukhang gaya niya, inabot din ito ng malakas na ulan sa loob ng gubat kaya napilitan itong sumilong. Pero hindi maaninag ni Pancho ang itsura ng kasama kaya hindi pa rin siya mapalagay. Buti na lang at naalala ni Pancho ang posporo at maliit na kandila sa bulsa ng kanyang salawal na palagi niyang daladala kahit saan siya magpunta. Ginagamit niya kasi yun bilang pamparikit kapag gumagawa siya ng uling. Kaya hindi niya yun inilalayo sa kanyang sarili. Yun ang sinindihan niya ng mga sandaling yun para magkaroon ng kahit konting liwanag ang loob ng kuweba. Pagliwanag ng paligid, naggulantang siya. Nang makakita siya ng malaking kulay puting bagay na tila ba tuyong balat ng tao. Nakalapat sa tabi ng kinahihigaan niya. Habang sa tabi rin noon ay doon niya naaninag ang isang nakahandusay na matanda. Gaya ni Pancho ay sugatan din ito. Yun nga lang, mas malala ang lagay ng matanda kumpara sa kanya. Dahil bukod sa napakaraming galo sa halos buong katawan nito, napansin agad ni Pancho ang malalim at pabilog na butas sa kanang balikat nito kung saan umaagos ang masaganang dugo ng matanda. Sandali siya nagpanik ng mga oras na yon, pero agad din niyang naalala kung ano ang iginagamot ng lola niya sa kanya sa tuwing siya ay nasusugatan. Damong tulisan? Tama. Yung gamot sa akin ni Lola. Hanap ako ng damong tulisan, Lolo.
Ito, damong tulisan to. Meron dito sa labas ng kuweba. Sandali lang po, Lolo, ha? Gagamutin ko po ang sugat mo. Huwag po kayong malikot, Lolo. Didikdikin ko lang tong mga damong tulisan. Dapat lumabas ang katas nito para po maampat yung dugo nyo. Sige lang, iho. Gawin mo ang dapat mong gawin. Hindi ko na kaya ang sakit. Sige po, Lolo. Sino pong nang-away sa inyo, Lolo? Binugbog din po ba kayo? Ako kasi, binugbog ako ni Dindo. Ganun ba, iho? Hayaan mo. Oras na gumaling ako, gaganti tayo. Inilapat na ni Pancho ang dinikdik niyang damong tulisan sa sugat ng matandang sugatan. Isang malakas na igik ang pinakawalan nito, dahilan para maaninag ni Pancho ang bibig ng matanda bago ito tuluyang nawala ng malay. Lolo? Bakit po haba ng pangil mo? Swang ka ba, Lolo? Lolo? Bakit di ka nagsasalita? Patay ka na ba, Lolo? Ha? Hindi. Hihinga pa si Lolo. Buhay pa siya. Tulog lang. Dito lang ako. Ulog muna ako, Lolo, ha? Lakas pa ulan eh. Bukas na ako uuwi. Dahil hindi pa sapat ang pahinga ay muling nakatulog si Pancho sa tabi ng matandang sugatan. Umaga na nang muli siyang magising. Maliwanag na ang paligid at maaliwalas na rin ang kalangitan. Nakasilay na ang haring araw. Pero nang ilibot ni Pancho ang kanyang paningin sa loob ng kuweba, doon niya napansin na mag-isa na lang siya. Wala na ang matandang sugatan na nakasama niya kagabi. Akmang tatayo na sana si Pancho nang bigla na lang may kumirot sa kanyang lieg. Agad niyang kinapa ang bahaging yon, pero napaigik siya dahil nakaramdam siya ng hapdi. May dalawang magkatabing pabilog na sugat pala siya doon. Hindi na lang niya yung pinansin pa at agad na siyang tumayo para umuwi. Sigurado siyang nag-aalala na sa kanya si Lola Rowena. Ay, Diyos ko, ang apo ko, Berna. Ayan na ang apo ko. Babaging Maria, maraming salamat po. Pancho, apo. Ay, Diyos ko, saan ka ba nanggaling? Pagdamag mo ako pinag-alalang bata ka. Sandali. Ay, paano yung mga sugat mo, Pancho? Bakit puro ka na naman pasa at galos? Putok pang labi mo, iho. Ano bang nangyari sa'yo? Iyan ba ang dahilan kaya bigla kang nawala kagabi, apo? Diyos ko, sino ang may gawa niyan sa'yo? Lola, huwag na po kayo mag-alala. Ang malaga po, nakauwi na ako. Kumain na po ba kayo ng almusal? Natigilang pareho sina Lola Rowena at Manang Berna na noon ay alalang naghihintay kay Pancho. Pareho nagulat ang mga to nang marinig nila ang halos tuwid ng pagsasalita ng binata. Pati na rin ang tila ba pagbabago ng tono nito na tila ba mas umaangkop na sa kanyang edad. Lola Rowena, may balita na po ba kayo kay Pancho? Nandito ka na? Maya, ikaw pala. Nag-alala ako sa'yo, Pancho. Saan ka ba nanggaling kagabi? Tumakbo ka agad ako rito nung marinig ko kay Chong na nagpapatulong daw si Lola Rowena na hanapin ka. Ay, nag-alala kasi kami ng husto sa'yo, iho. Kaya nagpatulong na kami sa tiyuhin nitong si Maya at sa iba pang tanod na hanapin ka sa kabilang baryo. Bakit ba kasi ngayon ka lang umuwi? Alam bang grabe ang kabog ng dibdib ko nang mabalitaan ko nawawala ka?
Pancho naman eh. Manang, pakisabi lang po sa mga tanod. Nakauwi na po ako. Pasensya na po at pinag-alala ko kayong lahat. Pati na rin ikaw, Maya. Pero, pwede mo bang luwagan ng konti yung yakap mo? Hindi ako makahinga eh. Teka, parang may nag-iba yata sa pananalita mo. Si Pancho ka ba talaga? Biglang napabitiw si Maya mula sa pagkakayakap kay Pancho. Habang ang binata naman ay napakunot ang noo sa reaksyon ng kababata. Hindi niya pa maintindihan noon ang ibig nitong sabihin dahil pakiramdam niya wala naman nagbago sa kanya. Sa totoo lang latang-lata pa rin kasi siya noon kahit na magdamag siya nakatulog sa kuweba. Ramdam pa rin niya ang pagkirot ng mga sugat at kalamnan niya dahil sa ginawa sa kanya ni Naghindo. Ako to, Maya. Ano bang pinagsasabi mo dyan, no? Kasi Pancho... Altok na ako eh. Pwede bang matulog na lang muna uli ko? Mamaya na lang tayo mag-usap, Maya. Pero Pancho, hindi mo pa ako nasasagot. Bakit parang may nag-iba sa pananalita? Ay, Maya, ang mabuti pa siguro, hayaan na lang muna natin makapagpahinga tong si Pancho. Mukhang latang-lata pa siya eh. Mamaya na lang natin siya tanungin kapag may sapat na siyang tulog. Ay, oo nga naman, iha. Mukhang pagod na pagod pa itong apo ko eh. Kawawa naman. Patulogin na lang muna natin siya. Sige po, pasensya na po. Nagtataka lang po talaga ako eh. Ayos lang yun, iha. Sige. Maiwan ko na muna kayo dyan at ihahatid ko lang itong si Pancho sa kwarto niya. Nako. Ano bang igay yun at parang may nag-aaway yata sa labas? Abay, oo nga, Nang Wena. Baka mamagasin si Pancho sa kwarto. Mukhang puyat na puyat pa naman yun. Teka nga't sisilipin ko sa bintana kung ano yun. Sinasabi ko na nga ba't may ginawa niya naman kayo kay Pancho, kaya siya nawala kagabi? Mga demonyo talaga kayo! Lalong-lalo ka na, Dindo! Sandali naman, my loves. Huwag mo naman kaming pagbintangan. Wala kaming kinalaman sa pagkawala ng retard. Kaibigan mong yun. Talagang tatanggi ka pa rin, ano? Ang tigas din ang mukha mong magsinungaling. Samantalang dinig na dinig kong pinag-uusapan niyo ng mga barkada mong ulupong kung anong ginawa niyo sa kanya. Teka nga, Maya. Bakit ba tanggol ng tanggol ka dyan sa retarded na yan, ha? Ano bang pumasok sa kukote mo at kinakaibigan mo yun? Wag na wag mong tatawagin ganyan si Pancho. Dahil kung tutuusin, Dindo, mas matino pa siya ng dihamak sa inyo ng mga kabarkada mong pulpol! Aba talagang masama ang tabas ng dila mong babae ka, ha? Ay, Diyos ko! Si Maya Nang Wena nakikipag-away sa grupo ni Dindo! Ano ka mo? Pigilan natin! Nang Wena, baka biglang sakpan ni Dindo si... Aray! Ang kamay ko! Pancho! Ay, Sus Maria! Nang Wena, si Pancho! Pinilipit ang kamay ni Dindo! Paano nakapunta sa labas si Pancho? Hindi ba't nasa kwarto siya? Hindi ko rin alam, Nang. Pero pigilan na natin ang apo niyo at sa tingin pa lang niya kay Dindo ay parang papatay na siya! Dali-daling napatayo sa kinauupo ang tumba-tumba si Lola Rowena at agad na lumabas, kasunod ni Manang Berna. Inabutan nilang nakaluhod si Dindo sa lupa, habang nakataas ang pilipit na kamay nitong hawak-hawak pa rin ni Pancho sa bandang palapulusuhan. Napatakip sila ng kanilang mga sariling bibig, lalo na nang makita nila kung gaano kasama ang tinging ipinupukol ni Pancho sa lalaki. Si Maya man ay titig na titig din sa kababata. Yun ang unang beses na nakita niyang ganun katindi ang galit ni Pancho. Aray! Bitiwan mo akong retarded ka! Kapag nakawala ako rito, sisiguraduhin kong... Aray ko! Tama na! Tama na ang mga buto! Tama na! Baka mabalian mo! Tama na!
binitiwan ko siya. Baka saktan ka talaga niya. Maya. Hindi. Hindi niya magagawa sa akin yun, Pancho. Ayan ang mga tanod, oh. Chong! Chong, hulihin niyo na itong si Dindo. Nanggugulo na naman. Dalhin niyo na sa barangay, pakiusap lang ho. Buti na lang talaga at eksakto ang naging dating ng mga tiyuhi ni Maya. Kasama ang mga kapwa nito tanod. Nang makalapit ang mga ito ay dun lang binitawan ni Pancho ang maigpit na pagkakahawak niya sa pulsuhan ni Dindo na noon ay nagkulay ube na. Hindi na ito nakaumang pa ng pwersahan siyang bitbitin ng mga tanod papunta sa barangay. Lalo na't hindi na bago sa kanila ang mga ganitong sitwasyon na kasangkot si Dindo. Talagang sakit ito sa ulo ng kanilang barangay. Samantala, bagamat seryoso pa rin ang ekspresyon na kaguhit nun sa mukha ni Pancho, pag-alis ng mga tanod kasama si Dindo, ay halatang medyo kumalma naman na siya doon. Doon lang siya medyo nahimasmasan at napaisip kung paanong nagawa niyang lumaban at ipagtanggol si Maya. Kahit si Pancho ng mga sandaling yun ay namangha sa sarili. Ayos ka lang ba, Maya? Oo, Pancho. Ayos naman ako. Sige, pasok muna ako sa loob. Sandali. Ah. Pancho, Bakit, Maya? ano bang nangyayari sa'yo? Bakit parang kakaiba yata ang kilos mo? Ano yung ginawa mo kay Dindo? Hindi ko maintindihan. Paano bigla ka nilang sumulpot nung akma niya akong sasampalin? Hindi ko rin alam eh. Ano? Anong hindi mo alam? Pancho, kanina ko pa napapansing may kakaiba sa'yo mula nang dumating ka. Ano ba talagang... Bigla na lang tinakpan ni Pancho ang sarili niyang tenga. Narindi siya sa sunod-sunod na tanong ni Maya. Kaya naman doon na lumapit si Lola Rowena at inalo ang apo. Tapos ay inakay na nito si Pancho papasok muli ng bahay. Si Manang Berna naman, hinawakan sa braso si Maya at sumenyas itong wag na muna nilang sundan yung maglola. Hayaan na muna natin siya, Maya. Sa tingin ko ay dala lang nang nangyari kagabi kay Pancho kaya parang may nagbago sa kanya. Narinig kong sinabi mo kanina na may kinalaman si Dindo kaya hindi nakauwi kagabi ang kaibigan mo, hindi ba? Oo, Manang Berna. Narinig ko kanina sina Dindo at ang mga barkada niya tungkol sa ginawa nilang pangbubugbog kay Pancho kagabi. Diyos ko naman. Kaya naman pala ganun dala ng galit ni Pancho sa kanila. Pero Manang Berna, tingin niyo po ba? Dahil lang doon kaya parang biglang may nag-iba kay Pancho. Bukod po kasi sa bigla na lang halos tumuwid ng pananalita niya. Sobrang nakakabigla po ang bilis ng pagkilos at ang lakas niya para magawa niya yung kay Dindo. Napansin ko nga rin yun, Iha. Pero hindi ba't parang magandang pagbabago naman yun? Kahit papaano ngayon ay kaya nang ipagtanggol ni Pancho ang sarili niya. Pero, parang kasing... Ay, ewan. Ang mabuti pa ho siguro, umuwi na lang po muna ako. Ay, mabuti pa nga, Iha. Ako rin ay uuwi muna. Sabay na ako sa iyo. Hayaan na muna natin yung maglola ang mag-usap. Ilang araw pa ang lumipas at patuloy na napansin ni Pancho ang mga pagbabago sa kanyang sarili. Bukod sa tila ba unti-unti ng pag-ayos ng kanyang pagsasalita, nabawasan na rin ang mga involuntary movements sa katawan ni Pancho. Kahit ang paglalakad niya ay mas tuwid na rin noon kaysa sa dati. Pakiramdam niya ay bigla na lang ding lumiksi ang kanyang pagkilos. Lumakas ang kanyang pangangatawan at nagkaroon ng mas sensitibong pakiramdam sa paligid. Nadagdag yun sa dati ng malakas na pandinig ni Pancho, na dala rin ang kanyang kondisyon. Base rin kasi sa research ko, Miss Abby, ang mga taong meron daw autism ay sensitibo talaga ang pandinig. Kaya sa puntong yun halos hindi na magawa pa ni Pancho na huwag pansinin ang mga kakaibang nangyayari sa kanya mula ng gabi may stranded siya sa kuweba sa kabilang baryo. Happy birthday, Maya. Pancho! Bakit ngayon ka lang? Kanina pa kita hinihintay. Akala ko hindi ka na darating eh.
Pasensya ka na, Maya. Bumili pa kasi ako nitong iririgalo ko sa'yo. Dun sa bayan. Ginabi na tuloy ako ng uwi. Oh, eto. Regalo ko sa'yo. Sabi ko naman kasi sa'yo, hindi mo na ako kailangan bigyan ng regalo. Pero thank you na rin. Kala ko talaga hindi ka na pupunta. Kala ko galit ka na sa akin. Galit? Ba't naman ako magagalit? Kasi, di ba nang dumating ka ng isang araw, narindi ka sa dami ng tanong ko. Sorry talaga, Pancho, nag-aalala lang naman ako ng todo sa'yo, kaya ganun. Tapos, nabigla pa ako sa kilos mo, kaya... Ano ka ba? Hindi naman ako galit sa'yo. Ganon. Bakit ilang araw mo akong hindi kinakausap? Ilang beses kitang pinuntahan dun sa inyo, pero ayaw mo akong harapin. Lagi ka raw wala dun, sabi ni Lola Rowena. Pero alam ko naman nagtatago ka lang sa kwarto. Pasensya ka na, Maya. Umiiwas lang naman ako sa gulo Pinag-iinitan kasi ako ni Dindo. Dahil sa pagiging malapit natin. Alam mo namang malaki ang pagkakagusto sa'yo nun Wala naman akong pakialam sa kumag na yon. Ayoko sa kanya. Ilang beses ko na sinabi sa kanya yon. Talaga bang iiwasan mo na ako dahil sa kanya? Kitang-kita ni Pancho ang pagguhit ng matinding lungkot sa mukha ni Maya. Habang sinasabi ang mga katagang yon sa kanya, nakaramdam siya bigla ng kakaibang kirot sa kanyang dibdib. Lalo nang mapansing nangilid ang luha ng babae. Maya-maya pa, para bang gustong pahirin niya ni Pancho gamit ang sariling palad. At yakapin na lang ito ng mahigpit. Buti na lang at napigilan niyang sarili. Pinitik niya na lang ng marahan ang ilong nito bago siya nagsalita. Huwag ka nang sumimangot, Maya. Nangahaba na ng uso mo. Tingnan mo, inaasar mo pa ako. Hindi na. Huwag ka na magtampo, sorry na. Sige na. Hindi na kita iiwasan. Kahit pa mapaaway pa ako. Mapaaway? Kanino? Sa akin? Dindo? Nagpapatawa ka yata, no? Isang beses ka lang nakachamba sa akin, nagyayabang ka na ng ganyan. Anong ginagawa mo rito, Dindo? Ang kapal naman ang mukha mong magpakita pa sa akin pagkatapos ng ginawa mo. Grabe ka naman, my loves. Nagpunta lang naman ako rito para batiin ka ng happy birthday. Eto nga dinalan pa kita ng regalo. Mahal yan. Imported pa yung tsokolating yan. Kaya... Hindi ko kailangan yan. Umalis ka na rito, Dindo. Paano ka ba nakapasok dito sa amin? Sino bang nag-imbita sa'yo? Ako. Nay, bakit naman inimbita niyo yung lalaki niyan dito? Hindi ho ba sinabi ko na sa inyo na pinagtangka na kung saktan niya ng isang araw? Ipiniliwanag sa akin ni Dindo na isang simpleng hindi lang pagkakaunawaan ang nangyari, anak. Kaya nga siya nandito para makahingi rin ng tawad sa'yo. Huwag mo namang ipagtabuyan yung tao. Tingnan mo. Hindi lang ikaw ang dinalahan niya ng mamahaling regalo, anak. Pati ako. Ibig yung sabihin, ganun-ganun na lang yun. Wala lang sa inyo na muntik niya na akong pagbuhatan ng kamay? Hindi naman sa ganun, anak. Pero, ewan ko sa inyo, inay. Bahala kayo. Kung gusto niyong nandito yung lalaking yan, di kayong mag-usap. Pancho, halika na nga. Teka. Saan kayo pupunta? Wala ka na doon. Tabi! Hindi kayo pwedeng lumabas. Gabi na Hindi mo ba nababalita ang 2 beses nang may natatagpo ang bangkay ng dalaga dito sa baryo natin? Delikado na, Maya. Ano bang pakialam mo? Nag-aalala lang ako sa iyo, Maya. Hindi ka naman kayang ipagtanggol niyang kaibigan mong sinto-sinto. Kung sakaling makasalubong niyo yung mga aswang na nambibiktima raw dito sa baryo natin. Aswang, ano bang pinagsasabi mo? Nababaliw ko na ba? Hindi mo ba alam? Kalat na kalat ng balita dito sa atin
Naaswang daw ang ng biktima doon sa dalawang babaeng natagpuang patay. Wakwak ang dibdib nila at nawawala ang lamang loob nung matagpuan sila. Eh sino pa bang gagawa nun? Kundi mga aswang. Kaya huwag ka nang umalis, Maya. Oo nga naman, anak. Tsaka, bakit ba hindi mo papauwiin yang si Pancho? Baka hinahanap na yan ng lola niya. Dito ka na lang sa... Pancho! Pancho, iho, Diyos ko! Buti na lang at nakita na kita! Manang Berna, ano pong ginagawa niyo rito? Bakit po kayo tumatakbo? Sus Maria, Pancho, umuwi ka, bilisan mo! Nawala ng mali ang Lola Rowena mo! Ho? Oh, Diyos ko. Manang Berna, bakit ho? May naglagay ng isang marumi at mabahong sako doon mismo sa tapat ng pintuan ni na Pancho, Maya. Abay nang tingnan namin ni Nagwena. Mga napubulok na putol na braso at binti ng tao palang laman noon. Ano? Nagpatawag na ako ng tanod. Iniwan ko lang saglit ang lola mo doon, Pancho, para masundo kita. Halika na, bilisan mo, umuwi na tayo sa inyo, dalian mo. Sige po, Manang Berna. Tara na ho. Ha? Mukhang nakursunodaan pa yata ng aswang yung kaibigang mong retarded, my loves. Baka sa susunod na mga araw, siya naman ang mabalitaan nating biniktima ng mga aswang. Tama si Dindo, anak. Hindi ka na dapat nagdidikit pa sa taong yon. Baka mamaya, ikaw pa'y mapahamak sa kanya. Hala, sige, pumasok ka na sa loob. Huwag na huwag mong masundan-sundan ang sintu-sintong yon. Kundi malilintikan siya sa akin. Ay, nandito naman si Dindo. Siya na lang ang kausapin mo. Dali-daling naglakad palabas ng bakuran ni Maya si Pancho kasama si Manang Berna. Ni hindi na siya nakapagpaalam pa sa matalik na kaibigan. Pero hindi nakaligtas sa kanyang pandinig ang mga huling sinabi niyo ni Dindo at Aling Josepina, ang ina ni Maya. Ganun pa man, wala na siya sa wisyo para pagtuunan pa yun ng pansin. Dahil ang concern niya naman sandaling yon ay ang lola niyang walang malay. Hayon, iho. Hayon ang lola mo, kausap ng pulis. Lola! Pancho, apo. Kumusta na ho kayo, Lola? Ano hong nararamdaman niyo? Ayos naman ako, apo. Oh, paano? Maraming salamat ho, Aling Rowena. Hayaan niyo ho, babalik na lang ako rito kapag may balita na tungkol sa kaso. Sige ho, Sir Ruel. Maraming salamat din ho sa inyong mabilis na pagresponde sa patawag namin. Wala ho nga naman. Pero, payo ko lang ho sa inyo, hanggat maaari, wag na ho muna kayong maglalapit dun sa gubat. At baka kayo naman ang isunod na atakihin ng aswang. Lalo pat itong ginawa nilang pag-iiwan ng sako sa tapat ng bahay nyo eh. Mukhang isang uri ng babala. Babala? Ay, bawalang galag na ho, babang pulis. Ako nga pala si Berna, kaibigan ako ni Nangwena, at ito naman ang apo niya si Pancho. Itatanong ko lang ho, bakit naman ho kaya itong maglola ang napagdiskitahan ng aswang na yon? Kung tunay ngang aswang ang nag-iwan ng sakong yun dito. Ay samantalang, ang babait naman nila, at wala naman silang kaaway dito sa amin. Hindi ko masasagot siyang katanungan ninyo, Aling Berna. Hindi naman ho ako yung aswang eh. Pero sa palagay ko mukhang nakursunodahan lang sila. Lalo't mukha silang mahina at walang kakayahang lumaban. Kaya payo ko ho sa inyo, magdoble ingat lang ho kayo. Lalo ka na iho, mukhang lalampa-lampa ka pa naman. Matong taong to. Nagsasabi lang ho ako ng totoo. Oh, siya, mauna na ho ako sa inyo. Hindi na sila hinintay pang makasagot ng pulis na rumisponde. Hindi nagustuhan ni Pancho ang asta nito. Pero ang mas ipinagtataka niya noon ay kung bakit parang nakita niya na ang lalaking yon. Di niya lang maalala kung saan. Minabuti nilang pumasok na sa loob ng bahay pagkatapos noon dahil mukhang nabibigla pa rin sa nangyari si Lola Rowena. Bakit para yatang napakabastos makipag-usap ng pulis na yun ng Wena? Saka, nasaan ba ang mga kasama nun? Nauna na sila sa presinto, Berna. Dinala nila yung sako may lamang parte ng tao para masuri. Yung pulis na lang na yun ang naiwan para magtanong-tanong.
Pulis ba talaga yon? Abay, mas mukha pang kriminal ang isang yon kaysa alagad ng batas. Ay, naku, ano ka ba naman, Berna? Hindi dapat yun ang pinoproblema natin ngayon. Abay, kahit naman ayaw mo sa pulis na yun, hindi mo pa rin maitatago ang katotohanang iilan lang silang malalapitan natin sa sitwasyon ngayon dito sa liblib nating baryo. Wala namang pakialam ang mga otoridad na taga-bayan dito sa lugar natin Ay, nako, sa pa yan. Simula nang mawala si Don Bedong, na siya nagbigay sa atin ng lupang kinatatayuan itong baryo natin bilang donasyon, ay pilit na tayong ginigipit ng mga naiwan niyang kamag-anak para lang maangkin nila tong lugar na to. Diyos ko, pati mga otoridad at ang mga politiko, ginawa nilang kakampi. Magipit lang tayo. Ay, sinabi mo pa, Berna. Pagkatapos ngayon, mukhang may kumakalat pang kababalaghan dito sa atin. Kanino na tayo lalapit yan? Mukha naman wala tayong kakampi. Simula tuloy nang mangyaring insidenteng yon, halos hindi na makalabas ng bahay ang maglola. Hindi kasi maiwan ni Pancho si Lola Rowena, habang ang matanda naman ay takot na takot lumabas, dala ng trauma. Hindi na rin naman bumalik pa sa bahay nila ang mayabang na pulis. Wala pa rin silang balita tungkol sa kaso ng sakong may lamang parte ng katawan ng mga panahon yon. Hanggang sa halos pa isang linggo na silang nagkukulong sa bahay, nang medyo nakaramdam na ng pagkabugnot si Pancho, kaya napagdesisyonan niyang lumabas. Alis lang ho ako. Teka, iho, saan ka pupunta? Sa gubat po, Lola. Mangahoy po ako. Ilang araw na rin ho kasi kung hindi nakakapagbenta ng uling. Ano ka mo? Sa gubat? Iho, hindi ba delikado? Huwag ka na muna magpupunta doon ngayon, iho. Lola, wala pa naman pong ebidensyang magpapatunay na aswang nga yung mga may gawa noon sa mga biktima. Tsaka, hindi po ba sabi nyo, hindi rin naman sila basta-basta nananakit kapag wala namang kasalanan ginagawa sa kanila ang tao. Kaya hayaan nyo na akong mangahoy. Buryong na ako rito sa bahay, Lola. Ay, iho. Hindi ko tuloy alam kung matutuwa ako o mag-aalala na may magandang pagbabago dyan sa kondisyon mo. Abay, kasabay ng pag-ayos ng pananalita mo mukhang gumagaling ka na rin mga tuwiran. Lola naman, gusto ko lang naman pong kumita ng pera. Alam niyo naman pong hindi ako sanay na nakatunga nga lang dito sa loob ng bahay habang kayo, panay ang kayod. Huwag na po kayo mag-alala. Mag-iingat naman po ako Tsaka maaga pa naman po. Wala naman po sigurong lalabas na aswang kung ganyan pakatirik ang araw. 2:00 pa lang ho ng hapon, Lola. Oo siya. Ano pa nga ba ang magagawa ko? Mukhang buo na rin naman ang desisyon mo magpunta sa gubat. O sige na, basta't huwag ka na lang magpaabot ng dilim. At doon ka lang mangahoy sa bukana para hindi ako mag-alala ulit sa'yo, Pancho, ha? Opo, Lola. Gaya ng napagplanuhan, hindi na nagpapigil pa si Pancho sa pagpunta niya sa gubat ng araw na yon. May dala siyang itak, sako at isang improvised trolley na gawa pa ng kanyang yumaong lolo na madalas talaga niyang gamitin para hindi siya mahirapan sa pagbubuhat ng kahoy. Pinilit ni Pancho na alisin noon sa kanyang isip ang napag-usapan nila ng kanyang lola Rowena tungkol sa mga aswang. Hindi niya alam kung bakit, pero malakas talagang pakiramdam niya ng mga sandaling yon na hindi naman talaga aswang ang may kagagawa na nangyari sa mga biktimang natatagpuan sa kanilang baryo. Pati na rin ang insidente nangyari sa bahay nilang maglola. Pero parang gusto yatang patunayan sa kanya ng tadhana na nagkakamali siya ng akala. Dahil pagtapak pa lang ni Pancho sa bukana ng gubat, agad na siya nakaramdam ng kakaiba sa paligid. Bukod pa doon, may mga narinig siyang pagkilos na umiikot sa palibot ng kanyang pwesto. Sinong nandyan? May tao ba dyan? Kung sino ka man, magpakita ka. Alam kong nasa paligid ka lang. Huwag kang kikilos ng masama.
May hawak akong itak. Tatagayin kita, sige. Sino yan? Sinasabi ko na nga ba eh. Kanina pa may nagmamasid sa akin eh. Huwag kang matakot, kaibigan. Ako lang ito. Wala akong balak na masama sa'yo. Nasaan ka? Magpakita ka! Napahigpit ang kapit ni Pancho sa handle ng hawak niyang itak. Ang lakas ng kalabog ng dibdib niya. Habang panay ang paglinga niya sa paligid. Hinahanap niya kung saan ang galing yung nagsalitang boses, pero hindi niya tumakita kahit saan. Hanggang sa nakarinig siya ng kaluskos sa malaking sanga ng puno sa kanyang ulunan. Agad siyang tumingala at doon iniumang ang dulo ng kanyang itak. Pagkatapos ay nakita niyang lumundag mula doon ang isang matangkad at maskuladong lalaki na may itim na buhok na hanggang balikat ang haba. Matalas na rin palang paningin mo, kaibigan. Magaling! Mukhang nagsisimula ng tumalab ang ibinigay ko sa'yo. Magkakilala ba tayo? Bakit? Alam mo ang pangalan ko. Oo! Magkakilala tayo. Pero duda ako kung natatandaan mo ako. Anong ibig mong sabihin? Sino ka ba? Tawagin mo akong Akil. Isa akong kaibigan, Pancho. Isang kaibigang tumatanaw ng malaking utang na loob sa'yo. Utang na loob? Ako yung tinulungan at iniligtas mo sa bingit ng kamatayan ng gabing yon. Ha? Paano nangyari yun? Hindi ba't matanda yung nakasama ko sa... Hindi ako normal na tao. Kaya huwag kang magtaka kung bakit ibang itsura ko ngayon. Sa itsura ko noong una tayong nagkadaupang palad. Hindi ko maintindihan. Isa akong aswang, Pancho. Ha? Ay! Ang dila mo! Ba't ganyan ang itsura ng dila mo? Kulay itim! Naniniwala ka na ba? Diyos ko! Huwag kang lalapit! Huwag kang lalapit! Ako ang pinuno ng angkan ng mga aswang na naninirahan sa kabilang baryo. Kung saan ka sinakta ng mga taong yon. Ako rin yung malaking baboy ramo habang ginugulpi ka nila, Pancho. Kung ganon, ibig sabihin, ikaw rin ang bibiktima sa mga dalagang natatagpo ang patay dito sa gubat? Umakmang susugod si Pancho sa lalaking kaharap, pero bigla na lang itong kumilos ng simbilis ng hangin at sa isang iglap ay nakarating ito kaagad sa kanyang likuran. Naramdaman niyang mainit na hininga ng lalaki na dumampi sa kanyang batok, lalo na nang magsalita ito. Kung gusto mo akong masugatan man lang, kakailanganin mo ng mas matalas at matibay na sundang kaysa dyan sa kalawanging itak na hawak mo, kaibigan. Ha? Hindi mo kailangan matakot sa akin. Wala akong balak na saktan ka. Pero yung mga dalagang... Hindi rin ako. Ha? O ang kahit na sinong aswang ang kumitil sa buhay ng mga biktimang yon. Wala silang ni katiting na bahido amoy man lang na magpapatunay na biktima sila ng mga kagaya namin. Walang aswang ang may kakayang burahin ng amoy o bahid niya sa kanyang mga biktima dahil isa yon sa aming naturalesa. Kung hindi aswang, sinong may gawa nun sa kanila? Kalahi niyong bumiktima sa kanila, Pancho. Mga taong pumapatay ng kanilang kapwa-tao. Pero, paano naman ako maniniwala sa isang katulad mo? Paano ako masisigurong hindi mo ako niloloko? Hindi ka ba nagtataka kung bakit tila mas normal ka na ngayon kaysa dati? Mula sa iyong pagsasalita, pagkilos, at pati na rin sa iyong pag-iisip. Ha? Anong... Oo, ako ang may gawa nun. Ha? Ako ang gumamot ng kondisyong matagal nang nagpapahirap sa iyong buhay. Bilang ganti sa kabutihang ipinakita mo sa akin noong panahong nanghihina ako. Kaya makakaasa kang hindi ako gagawa ng bagay na maaaring ikagalit mo sa akin, kaibigan. Halos hindi makapaniwala nun si Pancho sa sinabi ng lalaki. Nanlaki ang mga mata niya, pero agad siyang napaisip na maaaring may katotohanan nga ang sinasabi nito.
Lalo na't nagsimula lang naman siyang magbago pagkatapos ng gabing yon. Akma pa sana siyang sasagot pero bigla na lang niyang naramdamang kumirot ang leeg niya. At doon ay muli niyang nakapa ang dalawang magkatabing pabilog na sugat na una niyang nakapa noong umagang magising siya sa kuweba. Mukhang napagtanto mo na kung paano ko ginamot ang kondisyon mo, Pancho. Kinagat mo ako. Huwag mong sabihin, ginawa mo rin akong aswang. Hindi! Huwag kang mag-alala. Konting porsyento lang ng kamandag kong ipinasok ko sa iyong sistema. Ha? Para maayos ang dapat ayusin sa loob ng iyong katawan. Hindi ka magiging aswang kagaya ko. Pero kahit papano'y, magkakaroon ka ng kakaibang bilis, lakas at abilidad na kagaya ng sa akin. Bakit? Bakit mo ako binigyan ng ganitong kakayahan? Dalawang dahilan ko, kaibigan. Una ay dahil sa pagliligtas mo sa akin nung gabi ng aking pagpapalit-balat. Balit-balat? Yung parang sa ahas? Oo, Pancho. Isa yon sa katangian ng aming angkan. Paraan namin yon upang panatilihin ang kabataan ng pisikal naming kaanyuan. Ngunit yun din ang araw kung kailan pinakamahina kami. Kaya ako nagawang saktan ng grupong yon at muntik pa nila akong mapatay. Ano naman yung pangalawang dahilan? Upang maipagtanggol mo ang iyong sarili, pati na rin ang mga mahal mo sa buhay, sa nagbabadyang kapahamakan sa inyong baryo. Anong sinasabi mo? Anong kapahamakan? May mga taong manggugulo sa inyong katahimikan. Sa mga susunod na araw, kailangan mong maging handa, Pancho. Maging alerto ka sa iyong paligid. Manghalang ang bituka nila. Daig pa nila ang mga halimaw kung umasta. Sinong... Dito! Ano bang hinihintay ninyo? Ihagis niyo na yan rito! Napalingon si Pancho sa pinanggalingan ng sigaw na yon. Pamilyar ang boses na yun sa kanya, pati na rin ang amoy, na bigla na lang niyang nalanghap mula sa di kalayuan. Kilala niya ang amoy na yon. Hindi siya maaaring magkamali. Yung pulis? Siya yung pulis na nagpunta sa bahay namin. Bakit kasama niya si Nadindo? Akil, ano nga? Ha? Nasaan na yun? Biglang nawala. Akil! 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 Nasaan ka? Tingnan mo nga naman ang pagkakataon. Akalain mong magtatagpo na naman tayo dito sa gubat, Pancho? Dindo? Oo. Ang talim naman yata ng titig mo sa akin. Talagang papalag ka na ba? Ha? Dindo, ano naman ba yung inuuna mo? Di ba sabi ko? Boss Noel, may kasama naman pala tayo dito sa gubat eh. Teka, anong ginagawa mo rito, bata? Hindi ba't pinagbawalan ko na kayong magpunta rito sa gubat? Ang tigas din ang ulo mo Nangangahoy lang po ako, mamang pulis. Uuwi na din ako agad. Maliwanag pa naman po eh. Wala pa naman po sigurong ilalabas na aswang kapag ganitong oras. Hindi ka nakakasigurado dyan. Gusto mo ba talagang mapahamak? Umuwi ka na, kundi dadaling kita sa presinto. Yari kang sintu-sintu ka kapag nainis sa'yo yan si Bossing. O baka naman gusto mo na namang maupakan. Nagpapanggap lang si Pancho noon na walang alam pero sa totoo lang, kanina pa niya napapansin yung malaking itim na body bag na pilit hinaharangan ng dalawang lalaki upang hindi niya makita habang itinataboy siya ng mga ito. Hindi nakaligtas sa ngayon ay napakalinaw ng paningin niya ang mga nagliliparang langaw sa paligid noon, pati na rin ang malapot at kulay pulang likidong tumatagas mula sa loob ng nasabing body bag na ngayon ay sinisip-sip na ng lupa. Alam niyang bangkay ng taong nasa loob noon. Sa hugis pa lang nito, lalong-lalo na sa amoy na inilalabas nito. Hindi alam ni Pancho kung paano, pero ng mga panahon yon ay kaya na niyang malaman ang kaibahan ng karne ng tao sa karne ng hayop base lang sa amoy nito.
Ano? Uwi ka ba o hindi? Ay, ito na po. Uuwi na po ako. Madali ka naman palang kausap eh. Larga na! Oo, Dindo. Hoy, Dindo! Asikasuhin mo na yung retarded na yan, ha? Alamin mo kung wala talaga nakita yan. At kung meron man, siguraduhin mo hindi yun kakanta. Baka mapurnada pa ang plano natin. Siguradong malilintikan tayo kay Madam. Yes, bossing. Huwag ka mag-alala. Akong bahala dyan sa bokong na yan. Tutudasin ko na yan para sigurado. Tapos, saka natin palalabasing biktima rin siya ng mga gumagalang aswang dito sa baryo. Kung gusto mo, sundan ko na eh. Huwag muna. Baka may makahalata. Nakalimutan mo na bang nakasalubong natin yung tindera ng kakanin? Habang papunta tayo dito, mukhang hinahanap niya yung retarded na yan eh. Hayaan mo na muna. Unahin na muna natin itong pangatlong biktima. Sobra ang kaba ni Pancho. Habang naglalakad siya palabas ng gubat, malayo ng agwat niya sa dalawang lalaki pero dinig na dinig niya pa rin ang pag-uusap ng mga ito. Kaya lalo niyang binilisan ang lakad. Ngayon ay sigurado na siyang hindi nga aswang ang may kagagawa ng mga pagpatay, kundi ang mga yun. Mukhang totoo ang sinasabi sa kanya ni Akil. Pagka-uwi ni Pancho ay nadatan niyang naroon sa bahay nila sina Manang Berna at ang matarik niyang kaibigang si Maya, nakakwentuhan ng lola niya. Mukhang masaya mga ito at nagkakatuwaan pa. Ayaw mang sirain ni Pancho ang kasiyang yon, ay pinili niya agad na sabihin sa mga ito ang nalaman niyang impormasyon. Hindi siya pwede mag-asaya ng panahon dahil alam niyang marami pang pwedeng mapahamak kung hindi siya kikilos. Ay, Diyos ko, Pancho. Ano ba yung sinasabi mo? Anong hindi mga aswang ang pumapatay dito sa baryo? Paano mo nalaman yan? Maniwala kayo sa akin, Lola. Hindi mga aswang, kundi ang grupo ni Dindo. Pati yung pulis na nagpunta rito sa atin nung isang linggo. Sila ang pumapatay sa mga natatagpo ang bangkay sa gubat, Lola. Kailangan ho nating umalis dito. Dinig na dinig ko. Ako naman ang gusto nilang isunod. Baka pati kayo, idamay nila. Ano? Ay, Diyos ko. Ano na naman ba ang gulong kinasagputan mo, Apo? Sinasabi ko na nga ba't halang ang bituka ng Dindo na yon? Kaya kahit kailan hindi ko nagustuhan yan eh. Buti na lang at naisipan kong dumalaw dito sa inyo, Pancho. Pero teka, Pancho. Sabihin na nating totoo nga yung impormasyong nakuha mo. Ang tanong ko lang bakit ginagawa nila ito? Bakit sila pumapatay? At pinalalabas na may gumagalang aswang dito sa baryo? Dahil sa utos ng isang taong matagal nang gustong kumangkam sa lupaing ito. Sino ho sila? Kilala ko siya, Manang Berna. Anong ginagawa mo rito, Akil? Asensya ka na kung bigla akong nawala. Habang magkausap tayo kanina, kaibigan. Hindi ako maaaring makita ng mga taong yun. Hindi nila pwedeng malaman na balak kitang tulungan upang iligtas ang baryong to mula sa kanilang amo. Hawak nila ang aking nag-iisang anak na babae. Dinukot nila siya pagkatapos kong tumanggi sa utos na kami ang mambiktima sa mga taga rito. Teka, ano? Isasalaysay ko sa iyo ang lahat, Pancho. Maaari ba akong pumasok? Sige, pasok ka, Akil. Lola, Manang Berna, Maya, mag-uusap lang kami ni Akil sa itaas. Huwag po kayong susunod. Nasa gitna sila ng paliwanagan nang bigla na lang sumulpot sa harap ng kanilang pintuan si Akil. Nagulat pa ang mga kasama ni Pancho nang makita ang hindi pamilyar na lalaki. Hindi maaaring pumasok ang aswang sa loob ng bahay ng isang tao hanggat hindi ito pinauunlakan. Yun ang dahilan kaya kinailangan pang anyayahan ni Pancho si Akil para makapag-usap sila. Nang sa wakas ay sila na lang dalawa magkasama, doon na isiniwalat ni Akil kay Pancho ang lahat ng kanyang nalalaman. Si Akil ay matalik na kaibigan ng mayamang asyenderong si Don Menong, na siyang tunay na may-ari ng lupang kinatitirikan ng baryo ni na Pancho. Noong nabubuhay pa si Don Menong, kusang loob niyang pinagkaloob ang lupa sa mga tao upang doon sila manirahan. Alam ni Don Menong ang tungkol sa sekreto ng angka ni Akil
Pero sa halip na isiwalat, tinulungan nito si Akil na maitago ang kanilang tunay na pagkatao upang mamuhay sila ng payapa. Pero nang mamatay si Don Menong, doon na nagsimula ang kaguluhan. Ang mga ganid at sakim na kamag-anak ng Don ay hinalungkat ang lahat ng naiwan nitong mga dokumento at sikreto. Sa layuning makamkam muli ang mga ari-arian na hindi napunta sa kanila. Sa paghahalungkat na ito, nadiskubre ng mga kamag-anak ng Don, si Romina, ang lihim tungkol sa angka ni Akil. Nalaman niyang sila ay mga aswang. Ginamit ni Madam Romina ang impormasyon nito bilang sandata. Binalak niyang manipulahin ang mga aswang at pilitin silang mambiktima sa mismong baryong yon upang takutin ang mga tao. Nang sa ganon ay sila na mismo ang kusang umalis sa lugar sa paniniwalang pinamumugaran yun ng mga aswang. Kapag nawala ang mga tao, madali na niyang mababawi at makakamkam ang lupain. Pero tumanggi si Akil sa kagustuhan nito. Hindi niya gustong pumatay. Kaya nga nabuhay silang puro hayop lang ang kinakain. Pero dahil sa kanyang pagtutol, ipinadukot ni Madam Romina ang nag-iisa niyang anak na dalaga upang pilitin siyang sumunod sa plano. Pero talagang hindi ko kayang pumatay ng mga inosente, Pancho. At dahil sa kainahanggong yun, hanggang ngayon, hawak pa rin ni Romina ang aking anak. Kahinaan. Pero Akil, hindi kahinaan ang maging mabuti. Yun ang turo sa akin ng lola ko. Pero ito rin ang dahilan. Kaya hindi ko magawang iligtas ang anak ko. Itinatago ng mga tauhan niya ang aking anak sa isang abandonadong gusali sa labas ng baryo. Ayahan mo, Akil. Tutulungan kitang mailigtas siya. Kung papayag kang tulungan din akong iligtas ang baryo namin laban sa kanila. Sigurado ka ba na yan, Pancho? Ililigtas mo ang baryong to? Kahit pa marami sa mga tao rito ang noon ay nang api at nagpahirap sa'yo. Wala kang obligasyon sa kanila, kaibigan. Pwede mong piliin lang ang mga taong tutulungan at ililigtas mo. Uulitin ko, Akil. Gaya ng turo sa akin ni Lola, hindi kailanman magiging kahinaan ang pagiging mabuti. At kung minsan, ang pinakamatinding ganti na pwede nating ipataw sa mga nakagawa sa atin ng masama ay ang pakitaan sila ng kabutihang hindi nila kailanman malilimutan. Tinapik ni Pancho ang balikat ni Akil nang nakangiti. Pagkatapos ay doon na sila nag-usap tungkol sa kanilang plano kasama na sina Lola Rowena, Manang Berna at Maya. Isiniwalat na rin ni Pancho ang lahat sa kanila, kabilang na ang pagiging aswang ni Akil. Noong una ay sobrang ikinagulat at ikinatakot ng tatlo ang tungkol doon. Pero kalaunan, napagtanto nilang wala itong gagawing masama. Sa wakas ay nasagot na rin sa isip nila kung papaanong himalang gumaling si Pancho sa kanyang kondisyon. Bilang parte ng kanilang plano ay nagtungo sina Pancho sa bahay ni Maya. Hihingi sila ng tulong sa ina nitong si Aling Josepina na noon ay nagtatrabaho bilang sekretarya ng barangay. Ano bang pinagsasasabi mo, Maya? Bakit ba nagpapapaniwala ka rito sa kaibigan mong abnormal? Nay, huwag niyong tawagin ganyan si Pancho, pwede ba? Maniwala naman ho kayo sa amin. Halangang bituka ni Dindo. Sila ang may kagagawa ng mga patayan dito sa atin, hindi ang mga aswang. At kailangan niyong malaman ng mga kabaryo natin. Anak, sigurado ako. Sinisiraan lang ng lalaking yan si Dindo. Mabait na bata yun. Imposibleng. Aling Josepina? Aling Josepina? Nandyan ho ba si Maya? Ayan pala si Dindo, anak. Sandali at kakausapin ko. Nay, pakiusap. Kung anak pang turing niyo sa akin, huwag na huwag niyo sasabihin kay Dindo na nandito ako at kasama ko si Pancho. May balak siyang masama kay Pancho, Nay. Kaya malamang, sinisigurado niya lang na hindi kami magkasama para magawa niyang plano niya. O siya, oo na. Ay, nako, itong batang ito talaga, oh. Nilabas ni Aling Josepina si Dindo na noon ay nakadungaw sa bakal ng tarangkahan ni Maya. Nakangiti itong bumati sa gina na akala mo ay kung sinong inosente. Ay, Dindo, ikaw pala. Nako,
Si Maya bang hanap mo, iho? Wala siya rito eh. Ay baka nagpunta na naman yun doon sa kaibigan niyang Sinto. Baka magkasama sila. Ay, hindi po. Hindi po sila magkasama, Aling Josepina. Hindi. Anong ibig mong sabihin, iho? Kasi nakita ko nagpunta doon sa gubat si Pancho. Sinabay ko nga eh. Baka kako mamaya maabutan siya ng aswang doon. Pero hindi ho nakinig. Hindi na ako magtataka kung mamaya mabalitaan na lang nating siya na ang sumunod na biktima. Oh, Diyos ko! Si Maya! Huwag po kayo mag-alala, Aling Josepina. Pauuwiin ko na ho si Maya. Sasabihin ko hinahanap niyo siya. Huwag niyo na ho siyang palabasin pagkatapos ha. Delikado na ho kasi. Ganun ba? Sige, iho. Salamat ha. Halatang-halata ang biglang pamumutla ni Aling Josepina sa sinabi niyo ni Dindo. Doon pa lang, napatunayan na nilang may plano nga itong masama kay Pancho. Kaya nagtatanim na ito ng kunwaring mga ebidensyang magpapatunay na biktima nga ng aswang si Pancho. Para tuloy robot na bumalik si Aling Josepina papasok sa loob ng bahay nila at nangihina itong napasalampak sa mahabang bangko nilang gawa sa kawayan. Ano, Nay? Naniniwala ka na ba? Kailangan itong malaman ni Kapitan, anak. Huwag ko kayong mag-alala, Nay. May plano si Pancho para iligtas tayong lahat dito sa baryo. Plano? Si Pancho? Magtiwala ho sana kayo sa kanya. Siya lang ho makakatulong sa atin ngayon. Sa ngayon, ang tanging maitutulong lang ho natin sa kanya ay ang ipagbigay lamang ang tungkol sa mga opisyal ng barangay. Makakaasa ho ba ako sa inyo? Oo, anak. Hindi maaaring kumilos si Akil hanggat hawak pa ni na Madam Romina ang kanyang anak. Kaya naman napagplanuhan nilang si Pancho muna ang gagawa ng paraan upang masiwalat sa lahat ng kanilang kabaryo ang kalokohan ni Dindo at ang kasama nitong pulis na siyang leader pala ng mga tauhan ni Madam Romina. Ano ba talagang plano natin, Pancho? Sabihin mo sa akin. Dahil sobrang nag-aalala na talaga ako sa iyo eh. Oras na isasagawa na ni Dindo ang balak nila sa akin. Lalabanan ko sila. Nang sa ganun, Maya, mapunta sa akin lahat ng atensyon at magawang pumuslit ni Akil para mailigtas ang anak niya. Ano? Paano mo gagawin yun? Marami sila, Pancho. At may mga baril sila. Huwag kang mag-alala, Maya. Ang sabi ni Akil, mas matindi pa raw sa 10 uri ng anting-anting ang abilidad na ibinigay niya sa akin. Hindi raw tatagusan ang palang balat ko. Maliban na lang kung tatamaan ako noon sa batok. Ganon din ang kahit na anong uri ng patalim. Sa batok? Bakit? Yun ang kahinaan ng lahi nila, Akil. Makukunat ang balat nila. Hindi sila tinatablan ng bala, patalim o kahit anong armas na dadampi sa balat nila. Maliban na lang kung oras ng kanilang pagpapalit balat. O di kaya'y kung pupugutin mo ang kanilang ulo mula sa kanilang mga batok. Mukhang napakalaki ng tiwala sa iyo ni Akil para sabihin niya sa iyo ang kahinaan ng lahi nila. Kung sa bagay, higit kanina man sa baryong to, ikaw lang ang katiwa-tiwala, Pancho. Dahil sa mabuti ang puso mo, hindi talaga ako nagkamaling ikaw ang nagustuhan ko. Anong sinabi mo, Maya? Pakiulit nga. Wala. Huwag mong intindihin yun. Siya nga pala, nadala ko na sina Lola dun sa dating bahay ni na Chong. Dun muna sila hanggat hindi pa natin nasisiguradong ligtas ng baryo. Maraming salamat, Maya. Sige na, alis na muna ako. Uuwi ako sa amin at malamang inaabangan na ako doon ni Dindo. Mag-iingat ka, Pancho. Pakiusap. Tango lang ang isinagot ni Pancho kay Maya. Pagkatapos noon, iniwan niya na ito sa kanila at umuwi na sa bahay nila ng kanyang Lola Rowena. Alam niyang doon siya pupuntahan ng grupo ni na Pancho. Wala naman na doon ang lolo niya ng mga sandaling yon dahil bago sila magtungo kina Maya, inihatid muna niya ito kay na Aling Berna para makasiguradong ligtas ito. Sa bahay ni na Pancho, doon siya naghintay sa kanyang mga kalaban.
Mga kalabang naturing ang ipinanganak na tao pero halang ang mga bituka at mas masakol pa sa halimaw ang asta. Sigurado ka bang may tao dyan sa bahay na yan, Dindo? Bakit ang dilim? Patay lahat ng garapa. Oo, boss. Sinigurado ko talaga yon. Baka natutulog na sila ng lola niya. Kaya wala ng ilaw. Ano? Pasukin na ba natin? Sandali. Bakit, boss? Masyadong tahimik. Parang iba ang pakiramdam ko rito, Dindo. Huwag kang kikilos ng basta-basta. Ano? Boss naman. Huwag mo sabihin dinadaga ka. Ngayon lang yata kita nakitang nagkaganyan eh. Sinto-sinto lang naman ititirahin natin dito. Si Pancho lang. Magdahan-dahan ka dyan sa sinasabi mo, Dindo. Baka pasabugin ko yan ngayon yung ulo mo. Sige lang, boss. Nabigla lang naman ako. Silipin mo muna ang loob ng bahay. Siguraduhin mong wala tayong magiging bulilyaso. Yes, boss. Dinig na dinig ni Pancho ang pag-uusap ng dalawang bandido sa labas ng kanilang bahay. Ganon din ang unti-unting paglangit-ngit ng bumubukas na bintana sa ginawang pagsilip ni Dindo sa kanilang salas. Nanatiling nakahiga si Pancho sa mahabang bangko ang gawa sa kawayan at nakikiramdam lang sa paligid. Tahimik na nakikinig sa susunod nilang gagawin. Boss, ayos. Tulog na tulog. Mabuti kung ganon. Buksan mo ang pinto. Mauna kang pumasok. Bilis. Lapitan mo na, Dindo. Ako nang bahalang humanap doon sa matandang kasama niya. Sige, boss. Teka. Ah? Nasaan na yun? Bakit biglang nawala? Ano? Ba't saan napunta yun? Oh, hanapin mo! Kanya-kanyang bunot ng baril ang dalawang bandido. Nang sa loob lang ng ilang minutong pagkalingat ay bigla na lang nawala si Pancho sa kinahigaan nito kanina. Wala silang kaalam-alam na nandun lang siya at nakabitin sa kisame. Sa mismong tapat ng ulunan nila, naghihintay ng tamang pagkakataong sumugod. Sa totoo lang, kahit si Pancho ay nagulat noon sa kanyang sarili. Hindi niya akalaing sa loob lang ng ilang araw ay magiging ganun siya kaliksi, na para bang ang gaan-gaan ng kanyang katawan. Boss! Walang tao rito! Kunyeta, ito na nga bang sinasabi ko eh. Hindi pwedeng makatakas ang sinto-sintong yun, Dindo. Sigurado kung alam niya na ang plano natin. Hindi pwede ito. Hanapin mo. Hindi pa nakakalayo yun. Sige, boss! Hindi nyo na kailangan pang gawin yun. Nandito lang naman ako. Ha? Ba't Pancho! Anong ginagawa mo dyan sa kisame? hinihintay kayong dumating? Biglang lumundag si Pancho mula sa kisame at sa isang iglap ay nasa harapan na siya ng dalawang bandido. Agad nilang inuumang ang kanilang mga baril pero pareho rin silang napaatras nang sa unang paghakbang pa lang ni Pancho papalapit sa kanila ay bigla na lang kumislap ng kulay pula ang kanyang mga mata. Nadagdagan pa ang kanilang kilabot ng pagkatapos noon ay nakita nilang ginitian pa sila ni Pancho at sa sobrang galit nagawang kalabitin ni Dindo ang gatilyo ng kanyang baril. Pero kung inaakala nilang nagtagumpay na sila sa balak nila ay dun sila nagkakamali. Dahil kitang-kita rin nila kung paanong hindi malang tinablan ng balang katawan ni Pancho na para lang yung bolang tumalbog mula sa kanyang katawan at muling tumama sa pader. Anong ibig sabihin nito, Pancho? Bakit hindi ka tinatabla ng bala? Sinasabi ko na nga ba't may nagbago sa'yo eh? Hayop ka! Hindi ka na tao! Hoy, Dindo! Bakit ka umatras? Huwag mong sabihin na babahag ng buntot mo! Eh, boss! Wala tayong laban dyan! Hindi mo ba nakita? Hindi siya tinatabla ng bala! Mukhang may isa demonyo ang sinto-sintong yan. Oo, pero huwag ka mag-alala dito. Dahil sa tingin ko naman, hindi niya pa rin kayang pumatay. Hindi kasi nga lang nabituka natin ng sikmura niyan. Kaya huwag kang umatras dyan at susugod ta. Anong tinatawa-tawa mo dyan, ha? Talagang magaling ka mag-isip, Sargento? Tama ka naman doon.
walang-wala ako sa pagiging halang ng bituka ninyo. At tama ka rin na hindi ko rin kayang pumatay ng kapwa ko tao. Oh, kita mo na. Sinabi ko na nga ba't mahina pa rin ng retarded na yan. Dino, kaya ano pang hinihintay natin? Unahan na natin yan. Hindi ko kayang pumatay. Pero sila, sigurado kong hindi nila kayo sasantuhin. Bossing! Napapaligiran tayo! Sino ang mga yan dito? At tanong, ano kaya mga hayop na dala nila? Mga aso! Ha? Aso? Ang laki niya para maging aso lang, bossing! Hindi aso ang mga yan! Mga sigbin yan! Mga alaga ng aswang! Diyos ko! Totoo palang sinabi sa atin ni Madam Boss. May mga aswang nga dito sa atin, boss! Hindi tayo sasantuin ng mga yan! Hindi ba sabi ni Madam? Aswang daw yung babaeng ipinadukot niya sa atin! Diyos ko! Diyos ko, papatayin tayo ng mga yan! Hindi! Hindi ako natatakot sa inyo! Mga kampong kayo ng demonyo! Kayo ang papatayin ko! Kitang-kita ni Pancho na biglang nanlambot ang tuhod ni Dindo. Nang sa wakas ay napagtanto nito kung anong sitwasyon ba ang kinasasadlakan nila ngayon. Nabitawan nitong hawak na baril, habang ang kasama nitong pulis sa si Noel ay magdesisyong pinaulanan ng bala ang mga katribo ni Akil na siyang may dala sa naglalakihang sigbin na siyang alaga nila. Pero walang epekto ang mga bala ng baril na yon gaya ng inaasahan. Halos maputol naman ang litid ni Dindo sa kasisigaw, lalo na nang hindi pa man bumibilang ng ilang minuto, nasugod na agad ng isa sa mga sigbin ang kanyang amo. Kinagat at hiniklat nito ang isa sa mga braso ng pulis na siyang dahilan upang mapasigaw ito sa sakit at gumulong sa lupa. Pancho! Pancho, wag! Maawa ka sa amin! Huwag mo kami patayin! Pakiusap! Bakit ko naman gagawin yun? Kayo ba? Naawa ba kayo doon sa mga nabiktima ninyo? Para ibintang sa mga aswang? Ayoko pang mamatay, Pancho. Pakiusap. Ayoko. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Titistigo ako laban kay Madam Romina at Noel para mabigyan ng gustisya ang mga namatay. Nakikiusap ako sa iyo, Pancho. Sige na. Utusan lang din ako Sumusunod lang ako sa kanila. Kapalit ng pera. Walang yaka, Dindo! Traitor ka! Papatayin kita! Lumayo ka sa akin! Halimaw ka! Lumayo ka! Sa isang iglap, bigla na lang tumalsik sa himpapawid ang ulo ni Noel nang sagpangin niyo ng isa sa mga sigbin na agad din naman nitong sinalog gamit ang sarili nitong bibig. Animo masarap na pagkaing nilulon ng sigbin ang ulo ng tusong pulis habang ang iba naman ay nilapa ang mga lamang loob ng katawan nitong natirang nakantusay sa lupa. Yun ang naging katapusan ng tiwaling pulis. Isang kahindik-hindik na katapusang nararapat lang para sa isang katulad niya. Parang mababaliw naman si Dindo sa sobrang takot at kilabot dahil sa kanyang nasaksihan. Lalo na nang unti-unti siyang lapitan ni Pancho at binigyan siya nito ng isang malakas na suntok na agad na nakapagpaikot ng kanyang paningin. Nang mawala ng malay tao si Dindo ay minabuti ni Panchong pigilan na ang paglapit dito ng iba pa sa mga aswang na kinausap ni Akil upang makatulong niya ngayong gabi. Pinabuhat niya ito sa isa sa kanila at agad silang pumasok sa bahay ni Pancho kung saan nila napagkasundoan ni Akil na muling magkikita. Mabuti naman, Pancho. At walang nasaktan sa inyo. Ikaw rin, Akil. Mukhang nagtagumpay ka sa misyon mo. Oo, kaibigan. Maraming salamat sa iyo at sa wakas, nabawi ko na rin ang anak ko kay Romina. Sa wakas, nakakapamuhay na ulit kami ng matiwasay. Malaki ang utang na loob ko sa iyo. Tinupad ko lang naman ang napag-usapan natin, Akil. Maraming salamat din sa iyo. Ngayon, nangako na itong si Dindo
Natitistigo siya labang kay Madam Romina tungkol sa mga nangyaring krimen dito sa baryo. Siguradong matatahimik na ulit kaming lahat. Magandang balita ito, kaibigan. Pero siya nga pala, eto ang anak ko, si Ika. Magandang gabi sa'yo, Ika. Magandang gabi rin sa'yo, Pancho. Napakagwapo mo pala. Itay, siya ba yung sinasabi niyong lalaking nagligtas sa inyo? Yung lalaking gusto niyong mapangasawa ko? Anong? Pagpasensyahan mo na tong anak ko, kaibigan. Nagkamali siya ng pagkakaintindi sa sinabi ko. Ang sabi ko kasi, gusto kong isang katulad mo ang mapangasawa niya, kaya Asawa? Mag-aasawa ka na, Pancho? Anong ibig sabihin nito, Apo? Sino ba yung babae kasama mo? Maya, Lola, ay anong ginagawa niyo rito? Di ba sabi ko, ako ang pupunta sa inyo? Pasensya na. Nag-alala lang kami ng sobra ni Lola Rowena sa iyo, Pancho. Hindi ko akalaing... Sige, uuwi na lang ako. Kitang-kita ni Pancho ang pagguhit ng sakit noon sa mga mata ni Maya. Dahil sa narinig nito, bigla na lang itong umakma na tatalikod, pero mabuti na lang, mabilis itong napigilan ni Pancho. Mali ang pagkakaintindi nyo. Hindi pa ako mag-aasawa, Maya. Iyang si Ika, anak siya ni Akil. Nagkamali lang siya ng... Hindi mo naman kailangan magpaliwanag. Wala naman akong karapatang malaman yun. Pero, Maya... Uuwi na ako. Uuwi ako para sabihin kina Kapitan na nahuli na si Dindo. Huwag mo na akong samahan. Kaya ko na mag-isa. Hindi pwede, Maya. Huwag kang mag-alala, Pancho. Pasusundan ko na lang siya sa isa sa mga tauhan ko. Sa ngayon, hindi pa tayo pwedeng makampante. Kaya huwag mo munang intindihin ang mga bagay na pwedeng makagambala sa mga dapat nating gawin. Napabuntong hininga na lang si Pancho kay Akil noon. Pero wala na siyang nasabi pa. Pagkatapos ng gabing yon, mabilis ang mga naging pangyayari. Matapos may siwalat sa buong baryo nilang katotohanan tungkol sa mga nangyayaring patayan, inamin mismo yun ni Dindo sa harap ng kanilang kapitan at ng iba pa nilang mga kabaryo. Sinabi nito ang lahat ng nangyari. Maliban na lang sa involvement ng mga tunay na aswang, base na rin sa instructions ni Pancho dito. Dahil doon, agad din tumakbo ang kaso. Laban kay Madam Romina at mga tauhan nito. Habang si Dindo naman ay naging state witness tungkol sa krimen. Mabuti na lang at mukhang nagsisi talaga si Dindo pagkatapos ng lahat. Hindi na nito binanggit pa sa kahit na kanino ang tungkol sa tunay na nangyari kay Noel. Kaya naman inassume ng mga otoridad na tumakas ito at nagpakalayo-layo para magtago sa batas. Samantala, mabuti na lang at naayos agad ni na Pancho at Maya ang kanilang di pagkakaintindihan. Matapos kasi ang gabing noon ay nagkaaminan ng dalawa na pareho talaga nilang gusto ang isa't isa. Kaya naman pagkatapos noon opisyal nang nanligaw si Pancho kay Maya. Oh, mukhang tahimik ka, Pancho. Bakit nag-iisa ka dito sa labas? Nagkakasiyahan silang lahat doon sa loob. Hindi ka ba masayang pagkalipad ng isang taon nahatulan na rin sa wakas yung salbaheng Romina na yon? At siguradong tahimik na ulit tong baryo nyo? Hindi naman sa ganun, Ika. Masaya naman ako. Medyo nag-aalala lang. Tungkol naman saan? Itong mga nakaraang araw, nararamdaman kong para bang bumabalik ako sa dati. Yung mahinang Pancho. Yung sinto-sinto. Ika, panandalian lang bang lunas na ibinigay ng itay mo para sa kondisyon ko? Lunas? Sandali, Pancho. Mukhang nagkakamali ka yata ng akala. Hindi lunas ang ibinigay sa'yo ng itay ko, kundi porsyento ng kanyang abilidad. Akala ko... Pancho, ikaw pa rin naman yan. Wala namang nagbago sa'yo. Bukod sa nadagdagan lang ang mga abilidad na meron ka. Pero yung Pancho na siyang nagligtas at tumulong sa tatay ko, ikaw pa rin yun.
Kaya hindi ka dapat nangihinayang na nararamdaman mo ulit ang mga nararamdaman mo noon. Kung ganun, hindi pa rin pala kami pwede ni Maya. Hindi ako matatanggap ng nanay niya kung mananatili kong ganito. Aray ko naman. Sinasabi ko na nga ba at siyang dahilan kaya ka nagkakaganyan eh. Hindi ka man lang promeno. Alam mo namang may gusto rin ako sa'yo. Pasensya na. Pero huwag kang mag-alala no. Makakaramdam ka lang naman ng ganyan sa tuwing panahon na ng pagpapalit-balat ng lahi namin. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig sabihin ng anak ko, kaibigan, gaya namin, sa tuwing sasapit ang panahon ng pagpapalit-balat, ay makakaramdam ka rin ng panghihina. Dahil yun sa hihina rin ang kamandag ko na dumadaloy dyan sa dugo mo. Pero huwag ka mag-alala. Dahil 1 buwan lang namang tatagal yun kada taon. Nandiyan ka pala, Akil. Oh, bakit nakabusangot pa rin yung mukha mo? Di mo ba narinig ang itay? 1 buwan lang naman kada taon, Pancho. Siguro naman kaya ng tiisin ni Maya ang kahinaan mong yun kung talagang mahal ka rin niya. At saka, dapat ipaglaban ka niya sa nanay niyang matapobre, ano? Dahil kung hindi, aagawin kita sa kanya. Hindi ko naman hahayaang mangyari yun, no? Sa akin lang si Pancho. Maya, kanina ka pa ba dyan? Oo. At narinig ko lahat. Bakit galit ka? Masama ang loob ko sa iyo. Kasi wala kang tiwala sa akin. Ha? Sa tingin mo ba? Hindi ko kayang maging sandalan mo sa mga panahong mahina ka? Pancho, hindi ko pa rin ba napapatunayan ang sarili ko sa iyo? Hindi naman sa ganun, Maya. Nag-aalala lang ako na hindi ako matanggap ng pamilya mo. Sus! Yun lang naman pala eh. Sa tingin mo ba, matapos mong iligtas ang buong baring to laban sa mga ganit na taong yon, meron pang isa man sa mga kabaryo natin na magtatrato sa iyo ng masama? Pero, Ang totoo niyan, may sasabihin daw sa iyo si Inay, Pancho. Nay, kausapin niyo na ho si Pancho. Pancho, iho, Aling Josepina, patawarin mo ako, Pancho. Patawarin mo ako sa lahat ng naging panghuhusga, pandalait at pang-aalipusta ko sa iyo. Aling Josepina, wala na ho yun. Hindi, Pancho. Isa kang bayani sa baryong to. Isa kang pagpapala na matagal na pala naming binabaliwala. Isa kang biyayang kaloob ng langit. Pancho, nagkamali ako. Nagkamali kaming hindi ka namin trinato ng tama. Kaya sana'y patawarin mo kami. Pancho, tandaan mo sana, hindi ka kulang. Walang mali sa'yo. Iba ka man sa karamihan, ikaw pa rin si Pancho. Ang matalik kong kaibigan na siyang nagligtas sa aming lahat. Kahit pa marami sa mga taong iniligtas mo ang may kasalanan sa iyo. Miss Ami, yun ang naging simula ng unti-unting panunumbalik sa normalang baryo namin noon. Yun ang dahilan kung bakit itinuturing na respetadong tao ang lolo ko sa amin. Gaya ng siguradong inaasahan ng mga kapwa ko listeners dito sa channel mo, nagkatuluyan po si Lolo Pancho at aking Lola Maya. Nagpakasal sila makalipas ng ilang taon nilang pagiging magnobyo. Tahimik lang ang naging buhay nila, pero alam ng mga taong malalapit sa kanila kung gaano kahirap ang pinagdaanan ng lolo ko. May mga araw na maayos siya, nakakatawa, masipag at kayang tumulong sa iba. Pero may mga araw na bigla na lang siyang nangihina, nauutal magsalita, nahihirapang kumilos, na para bang bumabalik siya sa dati. Sa mga panahong yon, si Lola Maya po ay hindi umaalis sa tabi niya. Siya nag-aalaga at siya nagtatanggol kay Lolo kapag may hindi nakakaintindi. Siya nagpapaalala sa Lolo ko na hindi ito nag-iisa. Lumaki akong nakikita yon. Kaya nga proud na proud akong ipagmalaki ang kwento nilang ito. Dahil nakita ko mismo kung paano piniling maging mabuting tao ang lolo ko, kahit alam niyang hindi siya palagi magiging malakas. Samantala, tungkol naman po sa mga aswang na kaibigan ng aking lolo, hindi ko na sila naabutan pa. Ang sabi ni Lola sa diary niya,
Umalis na sila sa baryo pagkatapos ng kaguluhan. Pero kumisan, nakikipagkita pa rin sila sa mag-asawa nang hindi namin nalalaman. Ganun pa man, naniniwala po ako na totoo sila. At salamat sa kanila dahil mas naging makatao pa ang turing nila kay Lolo kaysa sa iba. Sana po ay nagustuhan niyo ang kwento kong ito, Miss Ami. Ganun din ang mga listeners sa channel na to. Muli ako ay si Bonnie at ito ang kwento ng lolo kong si Pancho. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at nawa ay marami kayong natutunan. More power po sa channel na to. May mga kwento talagang hindi mo agad makakalimutan. Hindi dahil sa takot at kilabot na inihatid nito sa iyo, kundi dahil sa bigat ng pinagdaanan ng mga taong nasa loob nito. Ang kwento ni Lolo Pancho ay isa sa mga paalala na kahit sa mundong puno ng panghuhusga at pang-aapi, may mga tao pa rin talagang pinipiling manatiling mabuti. Kahit na alam nilang maaaring hindi ibalik ng iba ang kabutihang yon. Maraming salamat kay Bonnie sa pagbabahagi ng kwento ng kanyang lolo at sa pagbukas na isang bahagi ng kanilang buhay na hindi madaling ikwento sa kahit kanino. Sana may napulot kayong aral o kahit konting pag-unawa man lang sa kwentong ating napakinggan ngayong araw. Kaya naman mga mahal naming listeners, kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, abangan po ninyo ang susunod naming videos dahil marami pa kami nakahandang kwento rito sa channel na tiyak kong magugustuhan ninyo. Mga kwento ng kababalaghan, mga lihim na matagal nang itinago at mga karanasang hindi kayang ipaliwanag ng normal na pag-iisip. Kung meron din po kayong sariling kwento na nais ibahagi, huwag na po kayong magdalawang isip na ipadala ito sa amin. Malay nyo, ang susunod na kwentong mapapakinggan dito ay ang kwento nyo na mismo. Hanggang sa muli mga mahal naming listeners, ito po ang inyong lingkod, Miss Ami. Hanggang sa susunod po, maraming salamat sa inyong lahat.